Mga kapatid, sa ating pong pagdiriwang ng araw ng Pentecost, napakaganda ang mga pagbasang ipinapahayag ng simbahan sa kanyang liturhiya. Nagsimula tayo ng pagdiriwang ng salita ng Diyos sa pamagitan ng pakikinig sa ating first reading mula sa Acts of the Apostles. At ito siyempre ang kwento ng pagbaba ng Espiritu Santo, gaya ng ipinangako ng Panginoong Yesus 50 days matapos ang kanyang muling pagkabuhay. Ito pong kwentong ito ng first reading na alam ko maraming beses na nating narinig. Ang kwento ng Pentecost ay nagpapakita sa atin kung ano ang unang-unang napakahalagang ginagawa ng banal na Espiritu Santo. At ito ay ang pagbuo ng bayan ng Diyos. Kaya nga, ang tawag po natin sa Pentecost ay birthday of the church. Pero kung atin pong pinakinggan ng maayos ang ating first reading, napansin natin na ang church o ang simbahan, hindi po ito ang unang bayan ng Diyos na binuo ng Espiritu. Sabi sa ating first reading, maraming mga tao sa Jerusalem, mga dayo galing sa Parthia at Medes. Ito po ay bandang Iran at Iraq, Mesopotamia, galing sa Kapadokia. Ito po ay Turkey, Cappadocia, Pontus at Asia, Turkey yan. Egypt, Cyrene, ito ay bandang Libya. Bakit marami? Bakit maraming dayo sa Israel, sa Jerusalem ng panahon ng pagbaba ng Holy Spirit? Ito po'y sapagkat may malaking piyesta sa Jerusalem. O siguro yung sasabihin ko po sa inyo ngayon ay baka makasyak sa inyo. Hindi po ang pagbaba ng Holy Spirit ang dahilan ng Pentecost. Ang Pentecost ay Pentecost bago pa bumaba ang Holy Spirit. Sapagkat ano ba mahalaga sa Pentecost? Bakit ba ito tinawag na Pentecostes? 50 days after Passover, mga kapatid. Ito ang panahon ng bayan ng Israel ay nakakampo sa ibaba ng Mount Sinai. Umakyat si Moses at kay Moses ibinigay ang 2 batong tableta. Hindi ko lang kung sinlaki nung 2 bato na simento dyan sa harap, kung saan nakalagay at nakaukit ang 10 Commandments. Yun po ang original Pentecost, ang pagbaba ng Diyos upang isulat ang 10 Commandments at ibigay kay Moses. At dahil doon, sabi nga ng Diyos, kayo ang aking bayan at ako ang inyong Diyos. Kaya pala, maraming mga Hudyo at maraming mga dayo
doon sa Jerusalem. Pinagdiriwang po nila ang paghirang ng Diyos sa bayan ng Israel bilang bayan ng Diyos sa pagbibigay ng Ten Commandments. Pero ngayon, para bang sinasabi ng Diyos, bagong bayan ang aking nais na buuin, at ito'y sa pamagitan ni Jesus at sa pamagitan hindi ng bato, kung hindi ng Espiritu. Yun po yung talagang ugat ng Pentecostes. Ito ay nagpapakita kung paano ang Espiritu ang dahilan ng pagbuo ng bayan ng Diyos. At dahil dito, kung atin pong narinig sa first reading, sabi doon, nakita ng mga alagad ang presensya ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng pagbaba ng mga labi, mga tongues, dila ng apoy na napunta sa bumbunan ng bawat isa sa mga alagad. Bakit dila? Dila, bakit hindi pusong apoy? Dilang apoy. Kasi nga, ang mga alagad, kailangan turuan kung paano magsalita, paano magpahayag ng may kapangyarihan upang sa ganon magkaroon ng evangelisasyon sa iba't ibang lugar, marinig ang mabuting balita ng may kapangyarihan at mabuo ang simbahan. So yun po yung ibig sabihin ng ating first reading. The Holy Spirit was the gift of Jesus and the Father to build a new people of God. Pero alam niyo po, hindi sapat na pagkagawa mo ng building ay tapos na. Kailangan ang building ay i-maintain. Pero paano mine-maintain ang building? Ito naman ang punto ng ikalawang pagbasa mula sa sulat ng Apostol Pablo sa mga Kristiyanos ng bayan ng Corinth sa Greece. Ano sabi ni Pablo? Sabi ni Pablo, iisa ang Espiritu. At sa Espiritong yan, ipinapahayag natin ang pananampalataya, Jesus is Lord. Panginoon si Jesus. Buhay si Jesus. Diyos na totoo si Jesus. Yan ang ibig sabihin ng Jesus is Lord. Pero maliban dyan, sabi ni Pablo, sa pamamagitan ng Espiritu, iba't ibang kaloob ang ibinibigay, iba't ibang gawain mula sa iisang Diyos. Iba't ibang kaloob, many gifts. In short, sa ating second reading, ipinapakita po na ang Holy Spirit ay hindi lamang ang tagapagbuo ng simbahan bilang bayan ng Diyos. Ang Holy Spirit ang pinagmumulan ng lahat ng ministry at apostolado na patuloy na nagpapayaman sa spiritual gifts ng simbahan.
Wala pong nagmamay-ari ng mga ministry. Muli ko yang sasabihin sa ating mga ministers ng simbahan, wala ho kayong titulo sa mga ministry. Wala ho kayong titulo sa mga apostolado. Lahat pong yan ay kaloob ng Espiritu Santo, ibibigay, ipapasa ng Espiritu Santo ang ministry at apostolado kung saan niya at kanino niya gusto. Hindi pwedeng bakuran ang ministry. Hindi pwedeng bakuran ang apostolado. Hindi po tayo ang namimili sa ating ministry. Hindi po tayo ang namimili ng ating apostolado. Kung ganyan po ang attitude natin sa paglilingkod sa simbahan, we got it all wrong. Because all ministries and all apostolates, ito po ay regalo, kaloob ng Espiritu upang tayo ay makagawa na buuin, ayusin, pagandahin, patatagin ang simbahan bilang bayan ng Diyos. No? Yun po yung halaga ng ating second reading. No? At sa ikatlong pagbasa naman, na kung saan nagpakita si Jesus na muling nabuhay at kanyang binugahan, hinipan, hiningaan ang mga alagad. At sinabi niya sa kanila, "Peace be with you. Receive the Holy Spirit." Sa pamagitan po neto, nililinaw sa atin, sino ba talaga ang Holy Spirit? Ang Holy Spirit ay hindi po kalapati. Ang Holy Spirit ay hindi po apoy. Ang Holy Spirit ay hindi po kung ano-ano yung mga ipinipinta natin. Yan po ay simbolo. Pero hindi yan ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay ruah, pneuma, hininga ng Diyos. Hininga ni Jesus. Hininga ng Ama. Ang hininga ni Jesus at hininga ng Ama na nagsanib sa pagmamahal, bumubuo ng isa pang persona, ang persona ng Espiritu Santo. Kung ganon, sabi nga sa ating gospel, it is in the Spirit na atin pong naipapagpatuloy ang mga gawain ni Jesus. Ano ang kakayahan ng paring magwaswas ng kasalanan? Espiritu Santo. Ano ang kapangyarihan ng pari na gawing ang alak at tinapay maging katawan at dugo ni Kristo? Hindi po pari, Holy Spirit. Kaya nga, sinasabi ng pari sa misa, Father, let your Spirit come upon these gifts. Ano ang kapangyarihan ng obispo na gawing banal ang langis? Wala po sa obispo yon. Kapag kayo po'y nag-a-attend
sa katedral ng pagbabasbas ng langis, hinihipan ang langis. Yun po ang pagbabasbas ng langis. Hinihipan, binubugahan, hinihingahan, kahit naka-face mask ang langis. Sapagkat ang hininga ng Diyos ang siyang nagpapaging banal sa langis. Yun po yung halaga ng piyestang ito ng Pentecostes. Oh? Ito po ang espiritu at kaluluwa ng ating pananampalataya. Kung wala ang Pentecost, kung wala ang Espiritu Santo, ang Ebanghelyo ay kasaysayan, walang labis, walang kulang. Ang simbahan ay museo, at si Kristo'y isang alaala ng nakalipas. Yan po ang totoo kung wala ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang siyang patuloy na bumubuhay sa atin pong pagiging Kristiyano. Amen.